Yung baka natin mga kaprobinsya, mukhang naglibor na. Pero hindi pa tayo sure. At saka may lumabas na sa kanyang ari. Yan. May pasok ato lang ibalhin daw. Kung hindi siya mga anak ngayon mga kaprobinsya, siguro bukas. Or mamayang gabi. Maganda sana pag mga anak siya tuwing araw ba. So, nagkatawas Dodong. Hindi na siya kailangan pang magbigay ng kumpay kay Paula. Kasi busog, ayo. Wala na gito ni mahikot gabi eh. Ah. Kagwapa sa among kalabaw oh. Si Paula. Buntis na niya daw. Nakasana to ni Palo mga kaprobinsya. Pero eksperimento lang yun kasi hindi siya masyadong naglandi. Siguro gitaw ano kay? Ha. Ha? Tanawa yan ko ano manghubag pahubag ba? Wala naman na. Regla ba to? Wala na nabuntis dai. Mukhang naglibor talaga si Queen ay mga kaprobinsya. Hindi siya kumain sa mga labon dyan. Pag wala siyang naramdaman, kumain yan. Subukan natin magkuha ng kumpay para kay Queen ay. Kung hindi siya kumain, ibig sabihin naglibor na siya, masakit na yung tiyan. Hirap. Hirap yung daan. Special to ng kumpay para kay Queen ay. Pero pag ayaw niyang kainin to, bigay na ito kay Batang. Kumain pa siya mga kaprobinsya. So siguro hindi sa mga anak ngayong araw. Pero malapit ako. May lumabas na po sa kanyang araw. Yung baka natin na ribdaman oh. Palagi lang nakabantay dito sa aming tuba. Malakas po siyang uminom ng tuba. Lasing gira yung ating baka. Wak. Yung wak oh. Mahilig din sa tuba yung uwak natin. Kaya pag pumunta kami dito, pati uwak lumapit. Pero yung baka nakabantay lang sa tuba. Huwag mo lapitan yung kuan ba. Pero nung nalasing ka, nagpahimas-himas ka lang sa akin. Ha? Ano? Bro. Huwag kang mailap. Gusto mo ng tuba? Gusto mong inom ng tuba, ah?
ngayon wala pa siyang kalaro. Pero pag manganak na yung dalawa nating baka, si Queenie at si Bitang, may dalawa na siyang kasama dito. Yung kalabaw namin malapit na mawala eh. Ito yung isang baka. Tinalian po namin yung isang baka. So siya lang mag-isa dito. Napakalak kasi nalili mga kapatid. Pag dumidi siya, parang kawawa yung nanay niya, si Batang. Tulungan natin si Jumbo. Makakuha sila ng kumpay para sa ating mga alaga ditong baka. Gadalagan yun. Yung mga alaga ng Bengala, hindi na namin alam kung saan sila nag-itlog ngayon. Hindi na nila binalikan yung area kung saan sila nag-itlog dati. Sa tuwing magbigay tayo ng pagkain sa ating mga alagang pabo, pato, Bengala, yung uwak, lumapit agad dito sa atin para magkikain. Pero takot isa sa mga inahin nating manok dito. Wak! Lumapit yung uwak. Yung wak, oh. Wak! Hindi, wak! Yung uwak, huluhin sana namin para lagyan ng big band para tadaan ba na sa atin yung uwak na yan. Kasi dito sa amin mga kaprobinsya, maraming po uwak. Minsan nga may mga ibang uwak na pumunta dito, bumisita sa kanya. Pero hindi naman siya sumama sa mga ibang uwak na wild. Masanay po siya sa tao. Kaya dito lang siya sa aming area, paikot-ikot. Tapos mahingi ng pagkain. Katulad ngayon, habang nagbigay tayo ng pagkain sa ating mga alagang manok dito, pato, tabo, gusto sana niya lumapit or makikain. Pero tinaboy po siya sa mga manok. Takot po siya sa manok. Mas mabuti nga na takot siya sa manok mga kaprobinsya para hindi niya makain yung mga sisiyo. Pero napapansin ko namin na hindi siya kumain ng sisiyo. Paglaruan lang niya o awayin lang. Kailangan po na palagi lang siyang busog. Ito yung kumakain kami dyan, na malapit din siya. Parang alam din niya na kumain kami. Kaya binigyan agad namin siya ng pagkain. Yung kanin, malakas din siya kumain ng kanin. May mga manok na tayo dito na naglimlim mga kaprobinsya. Medyo marami na sana. Pero dito po, yung kulungan na to, isa sa aming mga problema, yung bayawak. Pag maganda yung panahon, pag walang ulan,
Palagi kami binisita dito ng bayawak, tapos napakailap po. Hindi po namin nahuli. At saka yung iba din natin na mga followers dyan, galit po sila na hulihin yung bayawak. Siguro hindi nila alam kung ano yung sitwasyon na nasa bundok tayo. Hindi nila alam kung ano yung trabaho natin dito. Ang pinagbasihan nila yung nakikita nila sa mga TV. Dito po, yung mga itlog dito ng ating mga manok dati hindi na napisa dahil kinain na ng bayawak. At nang puntahan namin dito tuwing tanghali, napakailap po. Butin lang dito, yan, hindi naakit ang bayawak dito. Pero yung kulungan na to, kailangan natin itong ilayo. Baka dito dumaan yung bayawak at saka lumapit ka. Balak po namin dito na yung mga poste sa aming kulungan, palitan namin ng tubo. Marami naman tayong tubo dyan. Kung sakaling maakyat pa to ng bayawak, palitan namin ng tubo yung poste para hindi maakyat ang bayawak. Marami po tayong manok dito mga kaprobinsya, oh, na naglimlim. Ayan. May itlog pa dito. Tapos meron pa. Unti-unti na pong dumami yung ating mga manok dito. Ayan pa. Yan, oh. Marami. Tapos may pato pa. Kung napisa lahat yung mga itlog nila dyan, marami na. Pero sa ngayon po, hindi namin masyadong ilagaan yung mga sisiyo. Pinakawalan na namin yung mga sisiyo namin na medyo malaki na, para hindi po masyadong malaki yung gastos. At saka matuto din sila maghanap ng pagkain. May sisiyo tayo na manok dito ngayon. Medyo malaki na to mga kaprobinsya. Pwede na ito pakawalan. Buksan lang natin to. Takot siya sa manok. Hindi ko ba ha? Kumain na dito ng feeds mga kaprobinsya, yung ating baka. Pagkatapos mong kumain, inom tayo ng tuba para hindi ka madaling malalasing. Wak! Ulit wak! Waki! Wak!
busog na siya oh. Wak. Basta mabusog yan, hindi na yan lumapit. Pero pag gutom, lumapit agad. Basta makita niya na may dala tayong pagkain. Si Jane mga kaprobinsya oh, binigyan lang ng napier. At yung anak niya andito sa gilid, hindi kumain ng napier. Yung damo, pinili niya yung damo kaysa napier. Oh. Yan. Hindi po mailap yung alaga natin. Malapit ka na mawali sa mama mo ha? Kailangan masanay ka na. Pabigyan natin ito na napir ng brood. Tapos itali lang siya para masanay siya na itali lang. Bahay ditong kalabaw ni mo. Sabi na ako itong laki. Gwapo itong laki. Gwapo na itong laki pa to. Ginansyahan to. Maginansyahan to. Dayo, itong lalaki to. Pagtisig daro, anong paguyod? Kamay pag kita. Mas dako pa ito sa ugis na ito eh. Ato na ito napalit. Tisoy. Nakabili po si bro ng kalabaw. Babae. Parang kasi laki din ni Paula. Dati, nung nabili natin si Paula. Magandang klase din. Si bro dati yung negosante ng Bay Ansid. Karaan yan. Pero si Papa po yung nagturo sa kanya sa pagdinegosyo sa Pagbay Ansid. Yung baka natin na si Bitang mga kaprobinsya oh. Malapit na rin itong mga anak. Mula sa pagkasa ni Bitas, lagpas sa 9 na buwan na. Isang linggo lang yung pagitan nila ni Quinay. Pero yung didi niya malaki na. Pero sa tingin namin, mukhang mga 2 linggo pa mula ngayon bago siya mga anak. Kasi hindi pa masyadong payat yung kanyang likuran. Siya po yung nanay ni Marquez. Anong kulay kaya sa kanyang anak mga kaprobinsya? Kung kulay puti lang, okay. Kung pagmana kay Bitas, goods pa rin. Sabi po sa ating kaibigan na technician, yung si Bitas Red Brahman daw yan. Pero hindi siya E40. Yung aking baka na Red Brahman dyan, E40 po yan. Yan po ang uso dito sa Negros ngayon. Basta EI at saka Red Brahman, kung gusto nila yung E40 na similya na Red Brahman. Yan po ang code name sa ating Red Brahman na baka. Kailangan po natin yung tandaan para kung sakaling maglandi sila at ipa-EI natin para hindi sila ma-inbreed ba. Kailangan hindi E40 yung code name na i-EI sa kanya. Dapat iba naman yung code name. Pero pag pagkasahan lang, walang problema. Hindi na kailangan pang tandaan yung code name. Kasi si Limer yung tagakasa natin dito. Excited tayo na makita yung mga lahi ni Limer dito mga kaprobinsya. Excited tayo na dumami yung kanyang lahi. Tingnan niyo po yung tiyan ni Bitas mga kaprobinsya oh. Hindi po yan nakakain ng kumpay. Pero busog na tayo. Nag-chat sa atin yung ating kaibigan na komprador. Pwede na daw si Bitas. Sabi ko po, maawa pa ako kay Bitas mga kaprobinsya. Parang nasayangan ko pag ibinta natin siya. Luoy man jo, ibinta. Sakit mas kung dughan. Masakit sa aking dughan si Bitas pag mawala siya dito sa atin. Ha? Dugay-dugay na jod. Mura magmutulo akong luha pag ibinta natin si Bitas mga kaprobinsya. Pero wala po tayong magawa. Yan talaga yung hantungan niya. Pahayag man tayo sa hindi. Bago yung ugali niya ba, hindi katulad dati pag nakaupo tayo dito tapos andyan siya, nanuwag agad. Ayun oh, hinayaan lang niya tayo na makaupo dito. Pero dati hindi tayo pwede na umupo dito sa kanyang balwarte, sa kanyang pwesto. Pero pag iba yung lumapit dito, nakakatakot si Bitas, nagpangusmo. Kahit nasa malayo pa lang yung iba, maamoy agad yan na ibang tao yung lumapit. Ayaw. Dako na siya diog ba? Diligya ka?
marami pong mga komprador na interesado kay bitas kasi mataba siya. Hindi pa sila lugi pag bilhin nila to. Pero pag taasan nila yung presyo, bilhin nila ng medyo mataas, pwede. Per kilo lang. Kainan time sa ating mga alaga dito ngayon. Nabigyan na po sila ng Cupramid. Si bitas naghihintay siya na bigyan ng dahon ng tubo. Magbago talaga yung ugali ng baka, mga kaprobinsya. Katulad sa ating baka dito, oh. Hindi na siya masyadong matapang. Tapos pag lumapit tayo dito, dinilaan agad niya yung ating kamay. Okay, kay pamaa ka. Yan, oh. Pangag na maday ka. Gusto mo na mukhaon sa? Sino mo tuod? Walang natira sa kanyang pakainan, mga kaprobinsya. Parang totoo po yung sinasabi ng iba ba, na nung nagbinta sila ng hayop or kalabaw, napaiyak sila. Parang yun din po ang maramdaman natin kung sakaling ibinta natin si bitas. Napamahal na sa atin. Pero yung pag-alaga natin sa kanilang mga kaprobinsya, hindi po para gawing pit. Hindi po yun ang pakay natin. Ang pakay natin sa kanila. Mas matapang pa si Kwan, oh. Limer? Mas matapang pa siya sa ibang baka. Basta andito tayo sa labas. Suga bay. Unsa naman kang amigo man ta kayo. Nagbago yung ugali ni Limer, naging matapang na siya. Dati nagpahimas lang siya sa atin. Pero ngayon, nagpangus mo. Ikaw yung pinakamatapang sa ngayon, ha. Ito. Kung pwede lang siguro tayo ng kagatin, mukhang kinagat na tayo. Isa, kanding na kapon yung ipaak. Yung ipaak? Oo. Nagkaon na ay ipaak. Ito yung mga baka na mga babae dito. Pero hindi tayo sigurado, baka pag magkaedad na siya, magbago yung kanyang ugali. Katulad ni Limer, oh. Okay lang pag naging matapang, tapos pag magbago, maging mabait. Ang problema kay Limer, mabait siya dati, ngayon matapang na, nanuwag na, nagpangusmog yun, oh. Kapitan natin. See? Ito. Good boy. Ipaulit di kas Batangas niya. Man, gusto kas. Ipapaulit tayo Batangas. Yung isa, oh. Ito yung pinakamatapang natin. Ayun, ha. Ayun, lagi. Isugin sa una. But ano yung bagaharon, Jo? Si Limer po yung mukhang magtagal dito. Siya yung matapang. Pero hindi natin pwedeng ibinta si Limer. Paramihin muna natin yung kanyang lahi. Si Limer, mga kaprobinsya, matapang lang siya pag andun tayo sa labas na katayo. Pero pag pumasok tayo dito sa kanyang kulungan, hindi po siya matapang. Hindi po siya nanuwag. Yan. Nagpahimas lang. Pero ayaw lang niyang magpadisubulon sa labas. Nung pumunta dito si Birds Villa, parang natakot si Birds Villa. Kasi ganoon yung ginawa ni Limer. Gusto niyang sungayon si Birds Villa. Pero pag nasa loob tayo, so okay lang. Hindi masyado nakakatakot. Si Palo, mga kaprobinsya, pagkatapos siya magtrabaho, kain. Pero unfair po kasi yung mga baka natin dito walang trabaho. Pero yun po ang pakay namin, mga kaprobinsya, sa aming pag-alaga ng kalabaw. Nag-alaga kami ng kalabaw para gawing tagahila sa aming mga karusa dito, tagahakot ng kumpay. At sana po pag magkaedad na si Palo, hindi siya maging matapang, maging mabait lang siya dito sa amin para hindi natin maibinta si Palo. Pag may alaga tayong turo, mga kaprobinsya, kailangan natin mag-ingat, lalo na pag may mga kapitbahay din tayo na mga nag-alaga din ng malaking turo na kalabaw. Delikado yan, baka may makawala tapos magsungayay. Yung isa nating kalabaw si Rambo, siya yung back up ni Palo dito. Shanghai po ang tawag dito sa amin yung ganyang klaseng kalabaw. Parang upgraded na ba, masyadong hindi po siya native. Malalaking kalabaw po pero hindi siya bupalo, hindi kulay itim, at yung sungay niya hindi katulad sa kay Palo, parang pag ganun lang ba.
Marunong na din siya maghila ng rayos mga kaprobinsya. Tinuruan namin siya kasi back up po siya ni Palo. Tinuruan namin habang bata pa. Kasi napakahirap na po pag magturo tayo ng kalabaw tapos malaki na yung katawan. Napakadelikado na pag malaki na yung turuan natin. Malakas na at saka hindi na natin mapigilan. Pag ma-harvest yung mga luya natin dyan, ihasa po natin yung ating kalabaw sa pag-araro. Si Palo, pati si Bugoy. Kasi medyo mataas yung presyo mga kaprobinsya pag magbinta tayo ng kalabaw na marunong mag-araro. Yan po ating na-experience, mag-agawan yung mga kuprador doon. Kasi maraming naghanap ng kalabaw na marunong na mag-araro. Yung kalabaw natin na si Rambo, nabili po natin siya sa halaga ng 43,000. Pero hindi po tayo nagsisi sa kanya kasi mabait po. Lalo na pag masanay sila sa trabaho, maging mabait po yung kalabaw natin. Hindi maging matapang baba sa pagod. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Bihon, gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Mahimo juga mga luwas. Sama na pre, kadaga na kain kita garap sa. Ini po sa natin suong na ng urusan dyan. Wala ko sa trabaho. Pilay ko ang urusan. Kalmar kayo, magarahan sila di mo. Ang maya na mo ikaw mo sa. Kumpul ng daan, kayo ng daan ba? Ang bakit kayo mo. Tapos na mga una. Sikreto na kanil pero lupo na ini. Wala nagwala sa raon sa. Lihat yung mga tao nila ang bugol. Pag hinabay ko yung tagis adlaw. Ya, asawa ka marapog kayo. Ban ba na asawa ka? Yang bala lopon? Magmanalita na. Di naman agad. Kay lopo ni bala. Layo pa nga saba. Ang imong kukulap mo gitong nimo mapalit. Baha mo gabi. Baha na tahong gabi. Baha na gabi daw. Dito ko lang mo. Ato. Ato na. Kung saksi ato, tutulima kay pahusay itong lopon. Lopon po naghahatag. Bayad ka daw imo sa gatos, kulang kita bayad na po sa tanong. Sudah to sa bayad na bro, para tanong. Sa kato. Da, oy taring na tanong ka, umuna ka kalkulalan ka. Wala sila kabalo ning mag-usay na rada ng suol ko pahipi ra. Hilingan naman kayo sila dada. Ay, suwama pa kumangkong, nakagangat pa ng bag. Tega, mabit ko naman ka. Hindi kayo yung hilam lang kayo. Kasalig kayo. Alig kayo mga kayo. Mula daw, di makadap ko hilaptan. Gabdi ko ron, gabdi ko. Kinarelo kung paminaw dyan. Sakitan dito ron. Masakitan dito ko. Itan ka ron. Nagkakit namin, pagkamuha pa. Iwan talaga yun. Lalaan. Kaya yung pula. Berarti mga isulat doon, malos to. May mga iyon nga, barbilado.
Ngayon po rin tao, parang mas bago rin bangga. Takot ilawa. Barbilado. Bakit na? Sakit ang ekro. Sakit ang ekro ng bata. So, maya kayo magtuor yung tambag ko. Mapagyan ito mabot loko. Tumingaw na pa. Ang bagaan lang ayaw ko. Nagulado mo. Hindi ang ulan yun yun. Wala ko yan. Wala mo na. Sige, tayo. Tayo. Yun naman yung kaso. Kato kayo. Paglabot-labot no. Amo. Ano eh. Matihan ka rin. Masuko. Pagkadayo. Sabi nga, kasalitan ko na. Pagahin tao ng lawas la. Isa ko ni